And review vlog. So ngayon, as you can see, meron po tayong dalawang speaker model ni SoundArc sa harapan natin. So this is the A3 Pro and the K2. So for today's video, papakinggan po natin kung ano yung kaibahan ng sound quality ng dalawang speaker na to. So sa ngayon, naka-default settings mo na yung dalawa nating speaker. Wala tayong gagalawin. Bass, boost, and yung equalizer niya as in naka-default lang siya. So itatry natin siya sa 50% volume. Magpatugtog tayo ng track. So here we go. So yun guys, as you can see, sa 50% volume niya, so mapapansin, maririnig mo parang wala masyadong difference sa dalawa. Pero para sa akin, sa mababang volume pa lang, dinig ko na yung solid bass ni K2. So ngayon, itataas natin yung volume din. Obserbahan natin kung sinong mas lamang sa dalawa, kung anong kaibahan ng dalawa. Kay K2 pa rin tayo. So try natin siya 70%. So ngayon, change track tayo. Harap tayo ng ibang track. Wow. The mix of DJ Wave. 80%. Ladies and gentlemen, you're listening to DJ Wave Remix. Change track. Just like a straight light, slip this time. Like a fire blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave 90%. this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll get through the night. Coming just like the sunrise. Tonight we got it. Tonight we got it. Tonight we got it.
will try to 100% volume. K2 pa rin. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. You know that there's no room for doubt. No, you can't turn back now. I see danger in your eyes. Just like the sunrise, you know that we gonna let it in. Tonight, we gonna let it in. Tonight, we gonna let it in. Just like the sunrise, we gonna let it in. So ayan guys, narinig na natin yung kaibahan ng dalawang model ng speaker natin ni SoundArc. So ngayon, anong masasabi nyo? Sino yung mas maganda? So para sa akin guys, sa nabserbahan ko, ang kaibahan ng dalawang speaker na to, si A3, para sa akin medyo wide yung tunog niya. So parang i-advise ko siya, mas advice ang video pang karaoke. So sa mga mahilig naman dyan mag music trip lang, mahilig sa mga ma-bass, yung mga lumalagongdong na music, so dito kayo kay K2. And besides, yung kaibahan ng dalawa, may mga features sila na kaibahan sa isa't isa. So kay K2, bukod dun sa default niya na EQ, na equalizer, yung deep bass, instrumental, yung 3D, and then yung default na normal mode. So which is meron din kay A3. So si K2, meron pa siyang extra bass and extra treble na makakontrol mo sa remote. So yun yung kaibahan ng dalawa. And then sa A3 naman, meron siyang built-in microphone which is wala kay K2. And then sa mga light effects naman nila dalawa is parehas naman maganda. And then yung yung quality ng belt nilang body, parehas naman sila magaganda. Magkaiba lang sila ng design pero pag tinignan mo, parehas sila magaganda. So nasa inyo na lang kung saan yung mas bet nyo sa dalawa. Then when it comes to the price, medyo mas pricey si K2 kasi yung price niya nagre-range ng 9K to 10K. And then sa A3 Pro, mga sometimes 7K, minsan bumababa. Nagba-vary yun, depende sa ano kasi minsan nag-adjust yung pricing nila. So nabili ko lang to kasi may gawa ng may vouchers ako. Nakaroon to ng 6.5. And then si K2 nakuha ko din ng 8K. So, ipon lang kayo ng vouchers para mas makatipid. So, ayun guys. Narinig nyo na ang kaibahan ng dalawa. So, sa tunog pa lang, maririnig mo na mas lamang talaga si K2. Kasi sa wattage pa lang, lamang siya. Which is 200 watts. And then sa A3 is only 160 watts. So, ayun. Kaya din, yung price nila, mas lamang din si K2. Mas medyo pricey si K2 compared dito. May kanya-kanya silang features na meron sa A3 na wala kay K2 and meron si K2 na wala
Si A3. So, kay K2 guys, kay A3, meron siyang belt and microphone and then guitar port. Dito kay K3 wala siya. So, papakita ko. 3. Yung mga nagtatanong dyan sa atin kung meron ba daw mic port si K2. So, wala po siyang guitar port. Meron lamang siyang pang microphone. So, ang pangit din naman kasi kung yung pang microphone gagamitin mo sa guitar kasi yung adjustment niya ng echo ng volume kung i-adjust mo sa microphone, so yung magiging feedbacking ng guitar ma-adjust din. Kung maglalagay ka ng echo sa microphone mo, magkakaroon din ng echo si guitar mo. So ayun yung disadvantage niya. A3 surprise. Wala, tigas. Pause mo. Tigas. Ano to? Yun, medyo nahirapan tayo doon. So, ayun guys, ganyan siya kahirap tanggalin kasi nga naka-IPX6 siya. Secure na secure siya sa tubig. And yung katawan niya, balot na balot ng rubber. So, ayan guys, sa loob, makikita mo, meron siyang port ng microphone, meron siyang pang guitar. So, yung feature niya na wala dito, wala si K2. Ayan. So, sa ibang review natin guys, makikita mo talaga doon yung full review, yung specs ng bawat speaker na to. I-explain namin, ipapakita namin doon, and then magsa-soundcheck din tayo, and waterproofing testing, and sounds quality testing. So, yun lamang po. Thank you. Na-try na namin ng outdoor, parehas naman sila maganda. Parehas sila maganda for outdoor and indoor. So, sa mga hindi pa nakasubaybay sa ating mga vlog of reviews and unboxing, sa mga hindi pa nakapanood sa ibang vlog ko, ibang reviews, so mayroon po tayong review ng full review ni A3 and full review ni K2. So doon makikita mo lahat. Guys, mag-subscribe lamang po, mag-like and shares para mas updated pa po tayo sa mga susunod na video na aming i-upload. So marami pa pong model na abangan na aming i-upload. Model ni SoundArc po at iba pa mga speaker. So, sa susunod, iba-vlog pa natin tong mga yan. So, ayan. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pag-subscribe. Maraming salamat sa lahat ng viewers natin sa pag-like and share. Maraming thank you po. God bless.